Alright, yo mga kapatid at mga kaibigan natin dyan. Sabi na eh. Gumawa po ako ng isang video patungkol po doon kay Madam Lisa, no? At sinubukan ko po yung style na parang, ano ba tawag doon? Reverse psychology or psychological reverse, mga ganon, ano? Kasi gusto kong mahuli kung ano yung video na yon. Mga kapatid, lumabas na. Nandiyan po sa comment section, ano? Ito, papakita po natin. Ayan po yung aking reaction video. Breaking news. Yung naglabas si Madam Lisa ng video. Pero eto na, nalaman po natin dito po sa ibaba. Yan. Dami pong nagalit ng mga kababayan po natin. Akala po nila parang bumaliktad na ako. Nakakahiya putik yun. Hindi ko pala kayang ganito. Sinubukan ko talagang alam mo yung word na mahal naming Madam Lisa, no? Ano ba tawag? Grabe, dami nagalit. No, ito. Sabi ng ganun. Huwag kayong maniwala dyan, ginawa niya para kumita. May isip ka ba? Last year yung pinapakita mo. Last year pala to eh. Hindi ka ba kasi mga addict lang naniniwala sa video na yan? And then mga kapatid, ang tawag po rito ay experimental style or reverse psychology ba tawag yan? No, kung napapanood nyo ako mag-vlog, ito basahin na lang po natin ang aking paliwanag. Hindi! Napresinto ka magpaliwanag! Saan na ba yun? Ito. Panoorin. Saan na ba? Yan. Nakalagay dito. Yan. Sabi ko, panoorin nyo po ng buo video. Huwag agad ma-high blood. Kung matagal ko na kayong mga taga-subaybay, kilala nyo na kung paano ako mag-vlog. Unahan ko na kayo, hindi ako bayad at mahal ko ang Tatay Digong natin at buong alyansa ng Duterte. Sorry na agad mga kababayan. Yan, sabi ko ng ganyan. Ewan ko lang kung ano tawag sa ganyang vlog. Yung parang medyo reverse psychology, ganyan. No? Para makita ho natin kung ano tong video na to. Ayan. Sabi, huwag kayong maniwala dyan. Ginawa yan para kumita. Tingnan natin. Mag-live siya. May date ba yan? Di ba? Huwag. Sabi pa rito, hindi, bot, fake yan. Nasa US pa. Di ba? Dito malalaman mo talaga kasi mga kababayan natin, nagmamasid din po sila pero mas gusto ko yung nakakulong na to, no? Hindi lang naayos, no? Paano nalaman totoo yan? Women's Day pa yan. Nasa background. Patay. Tayo dyan, Madam Lisa. Kahit may video na po kayo ngayon, ayaw pa rin nilang maniwala. Ibig sabihin, naniniwala po sila na kailangan mas maganda kung mag-video kayo na live para talagang solid, di ba? Bakit naman ako iyak? May nakakaiyak ba? Unsubscribe na agad si Kuya. Kuya, sorry na ha. Ito yung experimental vlog ko lang din naman. Nakalagay naman doon, charing. Kayo naman, galit agad na. Matagal na yan. Kayo pala ang fake news. So, ibig sabihin, yung pinapakita ni Madam Lisa, fake. Ano siya, parang matagal na pala na video. Puro ka fake news, hindi video ang kailangan namin. Live, panis. Sabi na hindi yan sa Malacanang, sa Manila Polo Club yan, sa Four Beach Park. Edited yan, pansin nyo. Ayan, maraming comment dyan mga kapatid. Nasa description po yung vlog ko na yan. Hindi ko siya i-delete kasi gusto kong makita yung mga comment po ng ating mga kababayan. Ibig sabihin talagang nanggigigil po sila doon po sa mga nilalabas ni Madam Lisa na naghahanap po ng katarungan kasi ang ating mga kababayan kung nasan ka ba talaga. Yan. So dito, doon kasi doon sa kanyang page, hindi ko makita yung mga nagko-comment ng marami para masabing fake or hindi. Dito mga kapatid, ay anak ng teteng, no? Solido talaga ang ating subscriber. Yan. Budol naman yan. Noon pa yan. May mga... Sabihin noon pa talaga. Tama naman din sinabi ko sa video. Baka noon pa to eh. Ayan. Ang tagal na yan. So, ibig sabihin, hindi pa rin kontento itong mga mamamayan natin sa ipinapakita po ni Madam Lisa doon sa no? Wala pa rin mga kapatid. Kaya dumako na po tayo dito.
Alright, syempre kapag mabagal ang inyong internet, nandiyan po ang fiber ni Juan sa aking ibaba. Kapag ka medyo pumipitik na internet yun, hindi na kayo nagbabapering na sobra ng tagal. Nandiyan po ang contact number. Baka available na po ang fiber ni Juan. Alright, dito muna tayo sa ating Sir Banat Bay. Ano bang meron dito? Kasi sabi niya parang bagsak na or ano ba to? Oo, bagsak na, no? Wala na ba? Wala na bang naniniwala? Doon lang sa doon lang sa bigas di ba? Sa 20 kilo, wala. Di ba? Doon pa sa gustong ipagpatuloy sana ng ating Pangulong Duterte. Lalo na po yung sinabi ni VP Sara na itutuloy yung mga project. Ala na rin, no? Ngayon, anong klaseng bagsak ang meron dito, ating Sir Banat Bay? Pengi naman kami dyan. Anong meron dito? Lahat, bagsak na si Marcos. Naku po. Bakit ko naman nasabing bagsak na? Ipapaliwanag ho natin kung bakit bagsak na po sa taong bayan si Marcos, si Bongbong Marcos. Yung mga nabudol niya ngayon ay talagang nagising na. Nakita po natin yan etong panahon na kung saan ay nag-birthday, kaarawan po ni Pangulong Duterte. Nakita po natin na ang mga taong bayan ay talaga nga namang nagdiwang. Alam mo, sa totoo lang, ang dami pa po dyan ang hindi nakadalo dahil nga naman meron po silang kanya-kanyang ginagawa sa kanilang mga lugar. Ibig sabihin, may mga trabaho o di kaya yung iba ay talagang busy lang at sa kanilang pisikal na kalagayan na hindi makakapunta sa mga rally. Gayunpaman, napakarami po. Sobrang dami, as in. So, ibig sabihin, kahit marami pa ring busy, mas marami pa rin yung pumupunta, no? Alam nyo kung lahat yan nakatutok doon sa Luzon o yung banda doon papunta sa Malacanang, no? Yun na yun papunta na yun doon. Libo-libo, milyong-milyon. Oh, di ba? Kasi yung mga reporter diyan, mga gunggong Di ba? Ang libo-libo sa kanila yung pinatay ni Duterte. Pero pag nagrarally, ilan lang daw. Baligtad di ba? Sa atin, sa totoo lang, makikita nyo naman yan sa mga video-video lumalabas sa social media. Talagang libo-libo at hindi lamang po sa isang lugar. At hindi lamang po sa Pilipinas. Buong mundo nagdiwang, lahat ng OFW nagdiwang ng birthday ni Pangulong Duterte. At ano to iba't ibang part ng ng bansa, may mga Pilipino po doon. Sobrang dami po yung nagdiriwang talaga. Lumabas po mismo yung pinakamatinding birthday gift. Ano po yon? Bagsak na. Bagsak na ho si Marcos. Mamaya papaliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin ng bagsak na si Marcos sa taong bayan, ha? Titingnan natin, ha? Kasi bagsak na ho ang kanyang grado, mga kababayan. As in, laglag na. Shoot na sa inodoro. Nangangatog na. Kawawa naman ang mga senador nito. Anak ko, kaya kung manalo yung mga senador nito, matik yan, Brad. Matik na yan. Pag nanalo pa mga senador nito. Pero ay tuloy. Eto, ha, panoorin po muna natin ng isang alam nyo, yung maraming mga kababayan po natin na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Duterte, sayang yung mga boto na yun kung hindi makukuha ng mga taga-kabila. Sana hindi sila gumawa ng ganitong kaingay na ginawa nila sa ating Pangulong Duterte. Ang dami pong butante niyan sa darating na Mayo. Manghinayang po, Iglesia ni Cristo, manghinayang kayo kapag nawala yung mga boto ng mga Iglesia ni Cristo sa inyo. Sa ginawa nyo kay Tatay Digong. Tinding banat ng aking kambal na si Baste Duterte. Joke lang po. Magagalit yun. Sasabihin Tarantadon to si Banat Bay. Sinabi pang kambal ko Hindi naman, mga ano lang naman. Sa tato lang naman. Sa tato lang. Biro ito. Panoorin natin to si etong report na ito. Sa ibang balita, muling binanata ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa ginawang birthday rally para sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Braille Montalvo. Marcos! Hoy! Tanawa na! Wala ka diya kung wala sila! Nakaw! Tila utang na loob daw ni... Gigil na gigil, ha? Hindi, totoo naman, mga kababayan. Alam mo, totoo yan sinasabi. Hindi kasi, ang lakas ho ng hatak ni VP Sara na Vice President tapos Presidente po ang Marcos.
ang lakas ho ng hatak ng Uniteam kasi in-endorse po ng ating BP Sara o yung mga Duterte. Kasi si Tatay Digong hindi, di ba? Si BP Sara lang, no? Kumbaga, nakipag-Uniteam siya dun sa, dun eh. Akala niya, sa madaling salita, to make a long story short, nabudol. Pero, ang laking no? Konting galaw mo ng mali. Di sana siya na lang sana yung presidente, no? Kasi para tahimik, maayos lang sana, no? Nabudol eh. Yung sinasabi naman po nila na sinabihan ka ni Tatay Digong na magpresidente ka, hindi mo kasi ginawa, dapat ikaw na lang. Sabi naman ni BP Sara, hindi naman daw sinabi ng ating Pangulong Duterte na tumakbo si Inday Sara ng pagka-presidente. Pero ngayon sa 2028, kung luluubin po ng Panginoon, sana siya na. Sana magtuloy-tuloy to kasi masyado nang maingay. Ito na yung sinabi ng ating Tatay Digong, madugo, no? Madugo po yung magiging laban. Nakakapanghinayang lang kasi ito na sana yung panahon ng Marcos para linisin yung pangalan nila. Biglang nagkwak-kwak, no? Ewan ko ba, no? Ni Baste. Alam mo kasi ito, sinabi pa nga nito reporter, gigil na tila utang na loob daw sa mga Dabawenyo. Hindi lamang po sa Dabawenyo. Ikaw naman itong lagi na lang sablay itong reporter na to. Yung taga Davao yan na ito sa TV5 sablay, hindi naman ibig sabihin taga Davao lang. Pangulong Bongbong Marcos sa mga Dabawenyo ang hindi lang sa mga taga Davao. Alam mo yung mga nagpunta dyan, hindi lamang po taga Davao. Ang sinisimbolo po niyan ang mga taga Mindanao. Alam naman po natin ang dami ng boto ng Mindanao. Andyan din yung mga taga Visayas. Ang dami rin ng mga taga Luzon. Hindi lamang po yun. Ang ibig sabihin po ni Baste Duterte ho dyan, si Mayor Baste, ang ibig niyan sabihin dyan, yung mga sumuporta sa Duterte, yun ang sumuporta sa iyo, Marcos. Pero dahil ginago mo mga Duterte, kasama. Eto na. Nagising na ho sila. Yan ang katotohanan. Panalo niya bilang presidente. Ito ang galit na mensahe ni Davao City Mayor Baste Duterte kay PBBM. Sinabi niya yan kagabi sa birthday rally sa Rojas Avenue, Davao City ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court. Matatanda ang running mate ni PBBM si Vice President Sara Duterte noong 2022 national elections. Sayang yung hirap, Kahit si Madam Maharlika talagang pinagtanggol din si PBBM nung panahon na yun. Tapos nakikita natin, alam ko siya yung unang pumipihit pabaliktad kasi may nakikita siyang mali hanggang sa nagtuloy-tuloy na, hanggang sa pinapakinggan na siya ng taong bayan kasi nga may nakikita talagang mali. Naging emotional din si Mayor Baste. Lalo na to! Si Sir Banat ba dahil ito raw ang unang beses na hindi niya nakasama ang ama niya sa kanya. Ayan, unahin po muna natin yung punto ni Baste. Alam mo, mga kababayan, talaga nung panahon ng 2022 campaign and election, marami talagang bumoto kay Marcos dahil doon sumama si BP Sara Duterte. Kung hindi sumama yan kay BP Sara, kunwari si BP Sara Duterte sumama kay Isko, hindi mananalo yan si Marcos. Bakit kanyo? Eto hindi nga siya nanalo kay Robredo Naalala nyo? Pagbalik-baligta rin pa natin ng istorya, hindi siya nanalo kay Robredo. Hindi ko kinakampihan si Robredo pero mantakin mo, mas pinili pa nila ang isang hindi sikat, mas pinili pa nila ang isang housewife, mas pinili pa ho nila yon kaysa ho dito kay Marcos. Hindi mo ba naisip yon kung ikaw ay loyalista? Ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo para hindi mo ma-realize yan. Sasabihin mo na naman, daya. Hindi. Isinusuka ng bansang to ang mga Marcos. Alam na ho natin yan. Matik na ho yan. Sinusuka. Ewan ko nga lang yung iba, nung sumuka, pinulot, kinain uli. Gago mga tanga Di ba? Pero ganun ho talaga ang tunay na Kaya lang naman nanalo yan. Dahil finally, nag-decide si BP Sara Duterte na to join Marcos. As a matter of fact, ang sabi pa nga ni BP Sara na gusto ko siyang kaalyado kasi nga hindi siya umaakyat ng bundok
para makipag-usap nga doon sa mga ano. Basta nakalimutan ko na confirm kung anong ginamit niyang salita, pero ang pagkakaintindi ko doon, hindi kasi nakikipag-usap sa mga rebelde itong ating si PBBM daw. Kaya gusto niyang kaalyado rin. Yun ang narinig ko noon, nasa na kaya yung balitang yun. Pero hindi natin alam ngayon. Galing mismo yan sa bibig ni Senator Amy na matatalo sila kung hindi sasali sa kanila si VP Sara. Ayun. At hindi dati nga 'di ba Vice President PBBM dati Marcos BBM. Wala, nilamon siya ni Lenny, no? Sabi daya wala namang aksyon nangyari. lamang po yan. Back up po yan ng data. Sa survey nung hindi pa alam na tatakbong Vice President si VP Sara Duterte, nangunguna si Vice President Sara Duterte. Ayun. Di ba ho? Ang layo ni Marcos. Tsaka si Kuya Andrew ang talagang pinopromote niya, si VP Sara, Inday Sara. Yung parang shoot pa nga yung ano niya, yung kanta, tas binago niya. Nagkataon lang na magka-tandem sila, kaya napilitan na lang, ayon lang ho sa pag-unawa ko, napilitan na lang din for the last minute, hindi last minute, siguro parang malapit na yung talagang botohan, nababanggit na po ni Kuya Andrew yung unity team, yung bagong Pilipinas, hanggang sa yun na, tuloy-tuloy na. Pero originally po, nung wala pang eleksyon na malayo-layo pa, ang sinusuportahan po talaga ni Andrew noon, si VP Sara noon pa. Tatlo, pang-apat. Parang sabi pa nga niya, kung walang Inday Sara, walang Andrew Sino nakakaalam nun, di ba? Mas nauna pa si Robredo sa kanya. Hindi ko kinakampihan yung Ali pero ang layo niya po. Hindi ho talaga siya mananalo. Isipin nyo na lang to. Kung talagang, kasi yung mga tangang mga loyalista, yung mga bulag na loyalista, hindi man bulag. Hindi sila bulag sa tingin ko. Nabulag lang dahil sa pera. Ano sa tingin nyo mga kapatid? Dahil sa pera, o maliit lang ang pag-unawa, o one-sided sila, no? Mga ganun nandudun lang yun. Alam mo naman, pagka isa kang jologs tapos bigyan ka lang ng kapirasong pera, tuwan-tuwa ka na. Wala talaga mangyayari, di ba? Ang hirap niyan mga kapatid, kung sakaling manalo sa kabila, kawawa naman yung mga kababayan natin ng mga susunod na henerasyon kung ito hindi na talaga bibitawan ng administrasyon, no? Hanggang sa makaabot tayo ng 20 years, sila na lang din namumuno. Kung wala silang magandang gagawin, kung wala silang magandang gagawin sa ating bayan, ay GG. Durog tayo. Ganyan yung mga vlogger niyan Kaya ngayon, tatanga-tanga talaga yung mga kinuha kasi nga wala Tapos ito pa iniisip nila na keso ang hirap maging sabaw, no? Walang laman. Si VP Sara Duterte daw ang umangkla, ika nga, kay Marcos. Paano nangyari yun? Mas madami ng boto mas madami ng 1 milyon ata ang boto, more or less. 31 and 32, tama ba? O 30 o 31. Hindi ko lang kung saan banda ron 30 million, tapos si VP Sara 31 million, or 31 million PBBM, 32 million naman si VP Sara. Tama ba? Basta 1 million ang lamang, parang ganon. O more or less. Ang 1 milyon. Basta ang sigurado, mas maraming boto si VP Sara Duterte kay Marcos. Pwede tayong maniwala na hinatak ni Marcos si VP Sara kung mataas po ang boto ni PBBM. Kaso, kita nyo naman, mas mataas po ang boto ni VP Sara, di ba? Mantakin mo, mas madami pa yung boto ng Vice President kesa sa'yo. Eto magkakaalaman. Napakaraming mga bumoto kay VP Sara Duterte na hindi binoto si Marcos. Ang dami rin po nun. Hindi, kaya nga masasabi natin, imposible yung sinasabi ng mga tangang loyalista na sinasabi nila, dahil daw kay Marcos kaya nanalo si VP. Hindi ho totoo yun. Eto, kitang-kita na ho natin. Paano ko ipapakita? Mamaya makikita ninyo. Kaarawan. Imingaw, yung gusto kong papas, tinuod lang. Munti ka na umiyak si Basti dito, nararamdaman ko. Namimiss daw niya yung papa niya. Kasi tuwing birthday, talagang makikita mong kasama to si Basti lagi ng kanyang tatay. Oo na yung pinakaunang birthday niya nga, wala ko sa makit Binanatan din ng alkalde ang pamimigay ng ayuda ngayong election season. Ganang ayuda. Teka.
Hindi ata maganda to. Magbibigay ng ayuda ngayong eleksyon. Tapos makikita yung mga muka. 'Di ba nagbibigay ng ayuda halimbawa no. Tapos may mga tarpaulin sa likod na mga muka or pangalan ng ano. Wala pa ako nakikita eh. Pero ako meron po. Pwedeng palink ako. Titignan ho natin yan. Hindi ho maganda yon. Kasi habang eleksyon ngayon, may mamimigay ng ayuda. Eh malambot lang yung mga kababayan natin. Dapat po maging matalino na tayo. Hindi pwedeng aabutan kayo ng 3,000 hanggang 5,000. Mauubos yan. Pag naubos yan, wala na. Ginagamit nila garon. Waanan nyo tanan! Yon. Kunin nyo, tama. Dahil pera niya yan. Hindi ho tayo dapat nagpapasalamat kay Romualdez. Katulad nung bukang bibig nung abogadong matabang babae. Oo, sabi niya. Dahil kay Romualdez may AX. Dahil kay Romualdez may ganito, may ganito. Hindi naman sa kanya galing yung pera. Pera ng taong bayan yun. Hindi ko na sasabihin kung sino yun ha. Hulaan nyo na lang. Yung congressman na mataba na pasalamatan natin si Romualdez dahil sa ayuda. Gunggong, putang ina mo. Sir Balat ba hindi ba tayo maano dito? Yung madidilaw yung ano natin? Hindi, talaga. Yung nagsalita na hindi ko na sasabihin kung sino yun. Basta putang ina mo, hindi mo pera yan, hindi nyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Tapos sasabihin ninyo, pasalamatan natin si... Kadiri talaga kayo, no? Hindi, walang biro. Kayo mga kongresista, kadiri talaga kayo. Ano, base sa aking opinion, nababago talaga yung ano, yung tao, no? Pangkalahatan na lang natin to, Consider na lang natin pangkalahatan. May mga taong pag hindi na kaya mag-control, makokontrol ka ng pera. Halimbawa, bigyan ka ng ganito kalaking halaga. Pag hindi kaya ng kaisipan mo, pag wala kang prinsipyo o talagang malambot ka lang, papuntang kasamaan, ano? Tatanggapin mo yan. No? Pero kung talagang may prinsipyo ka, may paninindigan ka sa sarili mo, kung ano talaga yung ipinaglalaban mo, mas maganda yan. Pwede kang makatingin sa Panginoon balang araw ng diretso na, oy, wala po akong oy. Oy! Mali. Oy! Hindi palaga. Panginoon, naging tapat po ako nung ako'y nabubuhay pa. Oo, diba? Pero itong mga tiwali, itong mga nakakatanggap, galing po sa magic, ano pa iniisip nila? Siguro, tsaka ko na lang iisipin. Gano'n sila, tsaka ko na lang iisipin pagka nandun na talaga. May intindihan naman ng Panginoon niya kung ba't ko ginawa para sa pamilya. Yung pamilya mo, magkakaanak din at magiging lolo ng lolo. Kapag ka hindi maganda ang pamamalakad ng gobyerno, mamanahin po nila yan. Diba? Yan ho lang kasi ang hindi naiintindihan ng mga taga-kabila no? Pero wala tayo magagawa Sarili nila yan Diba? Kadiri ho talaga kayo. Kasi nakita ko nga, pinanood ko yung mga huling press ko ni Pangulong Duterte. Tinanong siya, what is your greatest accomplishment? Alam mo, sagot ni Pangulong Duterte, nothing. Oh? Napaka down to earth nito. Tapos if you would realize the answer of PRRD, bakit biglang sinabi niya, just look at the on your right, on your left, or tingnan nyo na lang yung mga nagawa. Oo nga, no? And you would realize. Parang ako, mga kapatid, nakailang bilyong ulit na rin to. Pandemic bahay ka lang hindi ka naman din makalabas. Pero after po ng pandemic at talagang naging maluwag na, pagpunta namin ng Baclaran, mayroon ng mga tulay. Tas mayroon pa nga sa bandang Caloocan, north to south, na dadaan ka doon. Dati, babaybayin mo yung north to south, abutin ka doon ng mga 8 hours, pero ngayon 4 hours, 3 hours na lang. Diba? Magugulat ka sa lisensya mo, uy, 10 years na. Maraming nagawa, mga kapatid. Ito rin yung sinabi ng ating Tatay Digong, nasa sa'yo yun. No? Kung gusto mong makilala ka sa paraang gusto mo, kung mabuti o masama. Yun yung maiiwan mong parang legacy mo. Sayang lang no?
Matanda na po ang ating Tatay Digong. Kahit dumating man yung pandemic noon, hindi niya tayo pinabayaan. Yun yung pinakamasarap para sa akin. Tapos, di ba, may tulay pang mga nagagawa, doon ako nagulat. Putik yun. Tapos yung Manila Bay, ang linis pa, na hindi dati kayang palitan. At pag pinahaba pa natin to, baka abutin tayo ng alas 4 madaling araw. Dahil marami po talagang, meron akong listahan ata rito eh. Saglit lang, titignan ko. Ayan mga kapatid. Ito'y galing kay Megs Loasap. Ayan, no, nakalagay. Duterte Legacy. 10 years passport. 10 years driver's license. 10 years din ba pati passport? Oh, my dear. 10 years seaman book. Inayos ang MRT. Tigil ang laglag bala sa airport. Oy, para ngayon may nababalitaan na. Pinaganda at pinalinis ng matagalang solusyon ang Manila Bay. May mga siraulo din na na sinasabi, paano pag nabagyo? Sasayang lang ng pera dyan sa Dolomite Beach. Paano pong masinghot, nakakalason? Sino ba naman siraulong sisinghot nun? Anong nakakalason? Yung basura o yung Dolomite Beach? Diba? Yung basura kahit hindi mo sadyain, talagang mabaho amoy yun. Pasig River. Ayan na. Tingnan nyo na maigi mga kapatid. Ngayon, tatanungin ko kayo. Yung ngayon, ano nang meron? Meron? Oh my God, we're back again.